from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bombing from China's... Tingnan mo nga si Marcoleta, tingnan ko kung matatawa ka. Magandang hapon mga kabisdak, pambihira. Pag-usapan po natin itong dalawang mukha ng mga artista. Yung isa, sobrang bastos, at yung isa naman ay tunay na makabayan at nagmamahal kay former President Rodrigo Roa Duterte. Pero bago ang lahat mga kababayan ko, pa-like, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang palagi po kayong updated sa ating mga video. At paki-follow rin po sa Berada Aguila at maraming salamat po sa pagsuporta po ninyo tuwing alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Berada Aguila mismo YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Oh, ito mga kababayan ko. Grabe. Hindi po ito katanggap-tanggap. Itong ginawang pambabastos ni Vice Ganda. Hindi lang kay former President Rodrigo Roa Duterte, kundi kay Senator Marcolita. Sa nangyayari kagabi na Divas Concert, itong si Vice, grabe no? Sobrang bastos ang bunganga nitong baklitang ito. Kaya dapat ho ito parusahan ng mga Duterte diehard supporters at naparusahan na nga. Simula kagabi, nawala na po ito ng napakaraming subscriber itong muklo na ito. Pero kung galit po sila kay former President Duterte, meron naman po tayong kaibigan din po na hanggang ngayon ay Duterte pa rin na si Giselle Sanchez na nautal nga ho dito si Julius Babaw. Hindi makapaniwala si Julius Babaw sa sagot ni Giselle Sanchez kasi alam naman natin si Julius Babaw ay legit pinklawan. Kasama sila ni Vice Ganda. Dapat hindi Vice Ganda pangalan nito, Vice Pangit na ho. Okay. Kailan po ba nangyari ho ito? Kagabi po mga kabisdak, nag-trending po. Nagulat po ako nung unang research ko po. Ang nakikita kong binabastos lang ni Vice Ganda ay itong si former President Duterte. Pero may lumalabas din pala na pati si Senador Marcolita ay binastos din ng syok lang ito. Alam nyo po, oo na. Alam ho natin, komedyante itong si Vice Ganda. Pero kailangan maging sensitive ka po dito, Vice Ganda. Hindi mo alam kung ano yung pighati, ano yung sakit na nararamdaman ng mga supporters ng mga Duterte sa ginawa ho ng Marcos kay Tatay Digong na kinidnap at pinadala ho sa Netherlands. Pero bakit ito yung ginawa mo? Lalo na po sa mga anak niya. Kung kayo walang puso ho kayo, wag namang ganong kabastos. Pilipino kayo, Vice Ganda. Pero ganito ka kabastos sa dating presidente ng Republika ng Pilipinas. At hindi ka ba dyan nakontento, pati yung bagong senador, Marcolita, ay dinamay mo pa. Dapat po magalit din kayong mga INC dito at kondinahin rin po ninyo itong si Vice Ganda at dapat i-boycott po ang syok lang ito. Paano po nangyari? O ito mga kababayan ko, panoorin po natin yung short video kung saan pinatamaan niya si former President Duterte, ginawa niyang pulutan sa kanyang concert Divas ba yun? Hindi naman ako nanonood yung concert na yan. Bastos masyado yan eh. Kalbo man yan. Pakinggan, panoorin po natin oh. Ayan ho. Right now from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bombing from China's vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DBS only. Big ones and BBMs are prohibited.
Huwag niyo kong subukan mga putang ina niyo. Tang inumin din. Wala na ba talagang naiisip si Vice Ganda na pwedeng i-content o pwede niyang itampok dyan sa kanyang concert na walang kabuluhan naman? At nanonood dyan mga pinklawan, bubunistang, tanganistang, loyalista, ringagba, kasama komunista? Itong Duterte talaga, itong usapin sa politika, wala na ba kayong naisip na pwedeng maihain sa inyong mga audience? Duterte talaga. Sa bagay, no? Gusto lang naman nila mag-trending. Gusto lang naman nila ng maraming views. Kaya kailangan, kung gusto mong mag-trending, birahin mo ang mga Duterte. Mapag-uusapan ka talaga. Ito yung mga anti-Duterte na until now, hindi pa rin makakamove on. Na yung mga pinklawan, talo, dilawan, pinapabagsak ng mga Duterte. Alam mo itong si Vice Ganda, okay sana ito eh. Kasi meron ding pusong pagkamatulungin, pero nangingibabaw ang pagkabastos. Nangingibabaw yung saw-saw suka, mahuli bakla. Ito ho yun eh. Pasintabi sa mga kaibigan nating mga bakla ah. Pero, maiinis ka dito eh. Kay Vice Ganda. Hindi ba ho niya inisip na ilang milyong mga Pilipino ang nagluluksa sa pagkawala, sa pagkidnap kay former President Duterte, kasama ng mga OFW dyan, nasasaktan. Hindi na nga yung iba makapagtrabaho ng maayos eh, dahil sa ginawa ho kay Tatay Digong at yung iba. Nagrarally pa mga ho tayo dito, bring PRRD home eh. Yung iba nasa The Hague, Netherlands, nagpupuyat sila, gumagastos ng sariling pera ho nila para ho itong si former president ay panawagang makauwi na, papauwiin sa ating bansa. Pero itong mga shock lang itong mga bastos na ito, wala na ngang ambag sa lipunan, puro na lang kagaguhang ginagawa sa pag-aartista. Ayan, dinamay pa si former President Duterte na wala namang ginawang masama itong si Tatay Digong, sa shock lang ito. Dapat dahan-dahan man sana. Ako, oo, natatawa ako sa mga jokes ni Vice Ganda, pero below the belt na puho ito eh. Marami pa pong nasasaktan ngayon sa nangyayari kay former President Duterte na hindi pa nga rin ho nakauwi sa kagagawa ng gobyernong Marcos. Pero ito, gawin mong pulutan sa inyong concert para magkapera. Ganun ho talaga eh. Marami pong mga ganitong klaseng tao kay Vice Ganda, ginagamit ho ang mga Duterte sa kanilang kalukuhan para makagenerate ng views, makagenerate ng revenue. O ito, trending siya talaga. Dahil pumalag ang mga Duterte diehard supporters eh. Nagagalit, pinapanood yung ganyang segment eh. Na pag-uusapan na dapat itong si Vice Ganda, i-boycott po ito ng maraming Pilipino. Tingnan mo ha, hindi lang po si Tatay Digong ang binira niya dyan eh. Kundi si Senador Marcolita. Talagang matindi ho ang sapak ng oplok na ito. Jet ski, holiday avail now. Talagang may drawing pa no. Talagang binanggit mo pa yung The Hague, Netherlands, ICC, biyaheng ICC. O ikaw dapat ibiyaheng impyerno ka. O ito sa mga Iglesia ni Cristo, dinamay rin po si Senador Marcolita ho dito. Narito po mga kabista, panoorin natin kunti lang. Wow, Senator Grace, tawang-tawa. Wow, sige nga, titigin mo nga si Marcoleta, tingnan ko kung matatawa ka. Oh. Nandun pala si Grispo, nanonood yung mga walang kwentang tao sa bayan, naging senador. Grispo Dasta. Yan may pakana ng Bicam na puro blanco. Tingnan mo daw si Marcolita kung matatawa ka. Alam niyo, oo na, sige na. Pagbigyan natin itong mga bastos na komedyanteng ito, kagaya ni Vice Ganda. Mag-joke kayo.
Pag nakakatawa, tatawa kami. Pero pag nakakagalit, magagalit ho kami. Sana man lang ho, pumili po kayo ng inyong ijo-joke na walang masaktang mga Pilipino. Sinaktan mo yung Iglesia ni Cristo, sinaktan mo yung mga DDS. Maraming Pilipino, sinaktan mo, milyon-milyon eh. Nakasimangot. Kasi nakasimangot si Marcolita lagi. Tinagurian nga siyang, Congressman Simangot eh. Yun yung personalidad ni Kung Marcolita. Pero sana, wag niyo pong gawing kakatawanan. Talagang seryoso si Kung Marcolita. Pag ikaw kinasuhan ni Kung Marcolita, iyak ka ngayon. Di ba ho? Pamilyang Duterte, pwede rin po siyang kasuhan. Binanggit niya, tandaan mo Vice Ganda, si former President Rodrigo Roa Duterte. Hindi na ho yan government official. Hindi na po siya entitled sa pag-criticize ng mabibigat na kritisismo below the belt. Kaya pwedeng-pwede ka pong kasuhan na ikakabilanggo mo at dapat mabulok ka sa bilangguan. Baka nakalimutan mo ho yun. Paano na lang kung magsampa po ng kaso ang pamilyang Duterte sa inyo? Yung abogado ni Tatay Digong, hindi kasama si Inday Sara dyan. Kasi Inday Sara, vice-presidente. Ginawa mong pulutan, inuukray mo. Harap ka ngayon sa kaso. At dapat maparusahan ka. Hindi ho po pwede na hayaan po natin yung mga ganitong klaseng mga entertainer na mga bastos. Baka ho, pwedeng mamili po kayo ng segmento nyo, content ho ninyo. Alam nyo ho, alam ko ipinagbabawal po na gawing pulutan yung mga public servant ng mga komedyante. Gawin nilang katawa-tawa. Alam ko, merong ganong pagbabawal eh. Kaya nga yung ibang komedyante, nag-iingat sila dyan na bumibira sa mga politiko at gawin nilang kakatawanan sa kanilang concert, kagaya ho nito, or sa kanilang trabaho. Pero kaiba po si Tatay Digong kasi hindi na po siya public servant eh. Siya na po ay private citizen. At yung nangyayari kay Tatay Digong, hindi ho po pwedeng gawing katawa-tawa ho ito. At hindi po pwedeng gawing punchline po nila. Dahil marami pong mga Pilipinong nasasaktan dyan. At nakikipaglaban po tayo ngayon. Diba, kinasuhan nga po sila ni Boying dyan sa ombudsman eh. Dahil sa ginagawa ng Marcos admin, pero ikaw ginawa mong kakatawa. What if, Vice Ganda, ang gawin namin sa'yo, yung ginawa mo kay former President Duterte na tinuturing tatay naming mga Pilipino, na alam ho namin maganda po ang ginawa sa bayan, ay gawin namin sa nanay mo. Baliktarin natin ang sitwasyon. Sim din naman yung nanay mo, senior na, si Tatay Digong senior na. Payag ka kaya na gawin namin kakatawanan yung nanay mo? Or kung ikaw na lang gawin namin kakatawanan, kalbo kang syukla ka, payag ka ba? Hindi mo lang man nirespeto ang pagiging senior citizen former President Duterte, kahit doon man lang sana. Una, galit ka kay Tatay Digong. Di parindigan mo yung pagkagalit mo sa kanya. Pero idaan mo sa tama. Huwag mo namang gawing kakatawanan sa harapan ng entablado, kasama ng mga followers mo, humahanga sa yung bakla ka. Pasintabi sa mga kaibigan nating bakla. Wala na ba talagang natitirang respeto itong mga dilawan, pinklawan? Kasi tayong mga Duterte diehard supporters, kahit papaano, may respeto po tayo. Hindi po hindi po tayo gumagawa ng mga hagbang na ikakasira sa ating komunidad, sa ating community. Pinapangalagaan pa rin natin yung tinatawag na respeto. Bibigyan kita ng halimbawa, Vice Ganda. Iyang pinklawan na kasama ninyo,
Si Ma'am Rowena Guanzon. Gusto ko magkomento yan si Ma'am Rowena Guanzon. Nire-respeto namin yan. Pero alam namin, pinklawan yan at umamin po siyang pinklawan. Hindi namin binabastos yan. Kasi nga karespeto-respeto naman. Ikaw wala kang ginawa sa bayan eh. Si Tatay Digong, lampas-lampas ang ginawa para sa atin eh. Ganun yung sukli mo. Shame on you, Vice Ganda. Kaya nagpatikim ho. Nagpatikim ang mga Duterte diehard supporters ng galit dito kay Vice Ganda. Mantakin mo. Wala pang isang gabi. Milyon na po ang nawalang followers ni Vice Ganda sa kanyang social media FB page. Dapat hindi lang ito ang mapala mo. Buraot ka. Vice Ganda. Pantakin mo, wala pang isang gabi, wala pang 24 hours. Bago niya binanatan si Tatay Digong, yung 19 million, yung 20 million yung followers, ngayon ay 19 million na lang. Kaya kailangan po, i-unsubscribe natin itong syok lang buklong ito. I-unfollow natin sa Facebook yung syok lang buklong ito. Ipatikim natin ang ating mga galit. Kasama po yung issue niya na, ano yan? It's bakla time ba yun? I-boycott din po natin ito. Wala pong matinong idinudulot itong buklang ito sa ating lipunan. Sila po ay mga salot na dapat ay parusahan. Dapat parusahan po itong si Vice Ganda at patikimin ng batas. Dating na mo, hindi ako nagsusubscribe yan eh. Kahit kailan, hindi po ako nag-follow dyan sa Vice Ganda. Alam ko, bastos talaga yan. Sobrang bastos yan. Walang pinipili ang kabastusan ng baklang yan. Kahit sino, kayang bastusin. Parang si Ninyo Kalbo lang. Kalbo rin tong baklang ito eh. Wigman yung ulo yan. May airport yan. Mahaba airport yan. Malawak. I-unfollow nyo po ito. Pwedeng i-report itong si Vice Ganda dahil sa kanyang kabastusan. Pwede po yun nang masubukan. Kaso nga lang, kakampi nila yung Facebook, si Mita. Pero at least, i-unfollow na lang natin. Makaganti man lang tayo. 1 milyon ha. In-unfollow siya. Ilan tayong milyon? 32. Baka wala nang matera dyan. Meron siguro mga pinklawan, mga dilawan lang naman, mga bubonistang tanganistang mga followers dyan. At sana may gagawin rin pong legal. Itong si Marcolita, Iglesia ni Cristo, INC man yan. Siyempre, ikaw INC ka, supporter ka ni Senador Marcolita. No? Si Senador Marcolita, alam naman natin, maayos naman yung kanyang ginagawa sa pagka-senador. Recently, lamang yung sa impeachment, nanindigan, i-dismiss. Siguro, hindi matanggap ni Vice Ganda yung stand ni Senador Marcolita sa impeachment. At may jetlag pa rin po sila. Dahil si Senador Marcolita ang isa sa mga dahilan kung bakit nawala ng prangkisa yung channel nila, ABS-CBN, na ngayon ay malaki ang pagmamay-ari ni Bunjing. Pero anyway, ang buhay ni Vice Ganda, ganyan na talaga, bastos, sobrang bastos. Pero dapat po ito managot at maparusahan at sana makasuhan din po ng magkaalaman. Kung mayroong sobrang bastos na anti-Duterte na ginawang kakatawanan si Tatay Digong Marcolita sa kanyang concert, meron din naman po na mga artista na hanggang ngayon ay naninindigan pa rin na sila ay Duterte pa rin. Marami rin mga artista na ginagamit lang po si Tatay Digong, lalo na itong si Vice Pangit. Pero marami rin namang artista na kahit sa kahuli-huling buhay nila, ay nanindigan pa rin sila sa pagka-Pilipino at Duterte pa rin. Bago po natin pag-usapan ang pagkautal ni Julius sa sagot ni Giselle Sanchez, panoorin po muna natin itong napakagandang statement ng singer at ng artistang ito
na kahit sa kulihulihang buhay ho niya, inaalay niya ang pagka-Pilipino. May sakit na pala siya dito, pero nanindigan pa rin siyang Duterte pa rin po siya. Napakinggan po natin mga kabisdak, kilalang kilala niyo po itong taong ito, idol natin ho ito. Ito na yung pinakamalaking pagtatraidor sa isang kababayan na nakita ko sa buong buhay ko. Ako po ay 72 years old na ngayon. Lahat po halos ng naging presidente ng Pilipinas magmula kay Diosdado Macapagal hanggang kay Digo, hanggang kay Bongbong ay nasaksihan ko lahat po ang kanilang pagpapatakbo. Pero ito na po yung pinakamalaking traidor na pangyayari sa isang naging presidente. Kasi po kahit tapos na po yung termino ng isang presidente, dapat pa rin po natin igalang yung kanyang pwesto dahil naging presidente nga po sa ng bayan natin nung araw. Bukod pa doon, isa po si Presidente Duterte o si Digong kung tawagin namin sa napaka-popular na presidente na nasaksihan ko rin sa buong buhay ko. Siya na po yung pinakamahal at minahal ng mga Pilipinong naging presidente. Sana napakinggan mo to, Vice Ganda. Itong sinasabi ng yumaong si Capredi Aguilar. Kailangan pa rin po natin respetuhin itong si Tatay Digong dahil naging presidente ng ating bayan. Yan ang maliwanag ho dyan. Irespeto mo yung ginawa ni Tatay Digong, former president, kahit man lang dun. Vice Ganda. Bakit ba si Pinoy binabanata namin ngayon? Nung pag-resign, yung pagkatapos ng termino ni Pinoy, hindi na ho. Ginagawa ba namin kakatawanan sa mga channel namin? Hindi na ho eh. Respeto pa rin kahit papano. Buti pa itong mamang ito. Yung pala may sakit na ho siya dyan. Ayan, pinanindigan niya yung pagka-Pilipino. Bilib pa rin po siya kay former President Duterte. Ano sabi niya dyan? Ito na yung pinakamalaking pag-traidor sa isang Pilipino na naranasan ni yumaong Capredi Aguilar. Puta, itong si Vice Ganda, walang utak. Talagang sakit lang ng dibdib ang iniisip, yung panot na ito. Magka-problema sila dyan ni yung merong anak-anakan niya. Sino ba yon? Yung bata nga ho at sumali nga rin po sa rally, yung anak-anakan niya. Nakalimutan ko kung naalala niyo po. Paki-comment na lang po yung pangalan ng batang yun. Na-interview nga ho natin yun eh. Di ba ho? Si Carlo. Okay, si Carlo. Magkaiba sila ni Carlo ng paninindigan kasi si Carlo sumusuporta sa mga Duterte. Anak-anakan niya yun eh. Sabi ni Carlo maganda yung ginagawa ni former President Duterte. Isipin mo yun. Tinalo siya ng anak-anakan niya. Yun, bata pa yun. Samantala ito, naghahanap ng bata, ginujuwa. Yun po ang totoo. Yung kabastusan ni Vice Ganda, may karma yan. Alakpakan natin yung umaong Capredi Aguilar. Kung meron naman pong galit kay Tatay Digong, alam ko mas marami namang nagmamahal kay Tatay Digong na mga artista. Gaya ho nitong si Giselle Chances na talagang napangangaho dito Julius Babaw. Alam naman natin, dilawan din po si Julius Babaw. Narito po yung interview kay Giselle. Hindi, loyalist talaga ako ng mga Duterte. Dito talaga ako sa green side. Green side talaga. Okay. Yeah, sige. So, Para lang si Dayonyor, dip. Duterte talaga ako. Loyalist talaga ako. Duterte loyalista, hindi yung loyalistang pula. Nasa green talaga ako. Ayan. Same tayo, Giselle Sanchez. Green talaga tayo. Duterte talaga tayo. Actually, yung kulay pula, alam nyo ba? Sumikat lang naman yung kulay pula na yan dahil kay Tatay Digong. Kami nag-umpisa, pula kami. Mga dides, Duterte kami, pula. Ang dami kong uniform na pula eh. Kasi alam ko, Tatay Digong pula. Nagdukay kami, pula si Tatay Digong. Pero ngayon, ang nangyayari nga, ninakaw ni UM, nagpula na, pula kayo. Sige, pula kayo. Basta kami, green po kami. Ayan.
Di supalpal si Julius Babaw dyan. Siguro, tinatanong ni Julius Babaw yung patungkol dyan sa, sa politika. Dahil si Giselle Sanchez, alam naman po natin, ay suli Duterte po talaga yan. Pero hindi po natin pwedeng ipipli. Baka makapiright tayo ni Julius kasi YouTube pa naman yan. Sana hindi mo copyright, buing talaga, oh. Ayan, di supalpal si Julius Babaw dyan. Nauutal. At totoo pong, Duterte pa rin siya sulit dahil pupunta po itong si Giselle Sanchez sa dahig. Pupunta po talaga siya ito. Panoorin natin, oh. Sa Duterte pa rin. Kay Duterte ako forever. Hindi lang pupunta akong dahig. Kay Duterte talaga ako. Number 22 to 24. Ayan. September 22 to 24, pupunta si Miss Giselle Sanchez sa dahig. Duterte ako forever. Anong masasabi ni Corina Sanchez dito? Hindi ba si Corina Sanchez at saka si Giselle, di ba magkapatid yan? Si Corina, dilaw na dilaw yung asawa niya si Marcupal. Di ba? Mr. Palingki. Marcos Aranita Romualdez, Trupang Mar. Alam nyo ako, humahanga po ako sa mga ganitong klaseng mga artista. Na hanggang ngayon, hindi pa rin nakakalimutan. Si Tatay Digong, at binabalyo nila yung ginagawa ni former President Duterte. At hindi po sila tumutulad dito kay Vice Ganda na swangit hanggang ngayon. Yan yung isa sa mga magagandang halimbawa. Hindi lang si Giselle Sanchez ang hanggang ngayon, sulit Duterte pa rin. Kabaliktaran dito kay Vice Ganda, hindi na nga Duterte, makapintas, akala mo naman perfecto ang pagkatao niya. Kalbo ka naman. Wig yung buhok niyan. Pike. Si Philip Salvador, di ba? Si Philip Salvador mula noon 2015-16 hanggang ngayon Duterte pa rin Hindi pa rin po yan nagbago ang prinsipyo. Si banggitin din po nato Attorney Jimmy Bundok. Mula noon hanggang ngayon Duterte pa rin kasi hindi mo naman talaga na kailangang awayin ang mga Duterte. Wala kang reason para magalit ka sa mga Duterte. Yung ginawa ni former President Duterte sa ating mga Pilipino, napakaganda. Majority of the Filipino people talagang sumang-ayon sa war on drugs. Mantakin mo, 91% trust and approval rating. Pagkaalis ni Tatay Digong, mataas pa rin ang kanyang approval rating sa kasaysayan ng Pilipinas. Rodrigo Rua Duterte lamang nakakuha ng ganoong kataas na approval rating. Hanggang ngayon. Ginagago na nga ho si Tatay Digong, nasa Daig Netherlands. Hindi pa nag-iingat itong mga ganitong klaseng influencer. Influencer ba to? Nagpo-promote pa naman to ng sugal. Si Vice Ganda. Dapat ho ito parusahan. Dapat ho ito kakasuhan. Di ba ho? Meron niyang pinopromote na online sugal. Yung mga ganitong klase na mga tao. Boycott. Huwag, ang tawag dyan? Huwag i-follow. Unsubscribe. Nang maramdaman naman niya ang galit nating mga Duterte diehard supporters. Ako, hindi naman talaga ako dyan nagsusubscribe kay Vice Ganda. At lalong hindi po ako nagfa-follow sa taong iyan. Dahil yung tabas ng bibig, sobra-sobra na masyado. Kung totoosin, sarap pagmumurahin kasi may mura siya dun sinasabi niya Alam niyo, Vice Ganda, oo na, lahat na ng biyaya nasa sayo Pero ang Panginoon, darating din ang panahon na kukunin lahat yan sa'yo. At saka hindi yan madadala sa hukay Yung lahat ng mga napundar mo, mapupunta yan sa lalaki mo. Ano pangalan ng niya? Lalaki niya? Ayon ba yun? Ayon. Ayon? Iyon mo! Vice Wangit! Ayon? Ayon pala. Nung mga pinklawan na ito, talo na kayo.
Wala naman kayong talagang supporter sa matibay. Meron kayong supporter na matibay, naninindigan. At pwede sana kayong iaangat. Attorney Rowena Aguanson. Pero nasan siya ngayon? Ano yung stand niya? Duterte. Nakakabwesit lang kasi nga, itong si Vice Ganda, influencer pong naturingan, maganda ho sana yung pagiging influencer ninyo, gamitin ninyo sa tama. Yung tipong maraming makikinabang sa mga pinagsasabi nyo, maka-influensya ka ng tama, yung kawang-gawa, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa pagka-Pilipino, ganun ho sana eh. So ang problema, tinuturuan kang magalit eh. Ini-inject niya sa isip ng bawat Pilipino, magalit ka kay Duterte, magalit ka kay Marcolita, magalit ka sa Inday Sara. Ayan, ito yung ginagawa nila. Influencer ka nga eh. Hindi sana kung ganun ka, tinitira mo ang mga politika, edi nagiging political vlogger ka na lang sana. Oh. Entertainment ka eh. Entertainment. Ang ginagawa mo, ginawa mong pulutan yung mga politiko. Mag-ingat ka rin sa kakabanat mo. Eh kung si Tatay Digong, mga Duterte, binabanatan, hindi ho pumapalag, walang pakialam po sa inyong mga banat, what if makatagpo ka ng mga politician na nakasimangot lagi? Naku, patay ka kay Marcolita, Senador Simangot. Or may mga supporter si Tatay Digong nang handa ka kasuhan, hindi mabilanggo ka. Para kang boysin dyan. Bilanggo! Anyway mga kabisdak, kita-kits po tayo mamaya 8:30. Maraming salamat po. Wag po tayo